we are limited, but God is unlimited. Pero hindi ibig sabihin na meron tayong mga limitasyon, ay wala na tayong gagawin. Kaya nga po yung word na go beyond our limitations. Amen? Ibig sabihin, pwede nating lampasan yung mga limitasyon natin. Saan? Papaano? Tanging sa tulong at grasya ng Panginoon. Hindi talaga natin kaya yan. Dahil limited tayo. Yung limited yung kahit meron tayong mga alam, kahit ikaw pa yung pinakamatalinong tao. Napakaraming kwento ng Bible patungkol sa mga bagay na mga taong kinamit ng Panginoon with a limited, meron silang mga limitadong buhay, kaalaman, lahat ng iyon. Pero hindi sila nanatili doon dahil sa tulong ng Panginoon may ginawa sila. Ano nga ba yung pwede po nating pag-usapan sa gabing ito, yung mga example ng mga taong ano yung nagagawa kapag tayo ay, babang kalami yata eh. Go beyond your limitations. So, yung text is in Exodus chapter 3, Judges, then in 1 Samuel, yan po yung mga sample nating pag-uusapan. Sige ate. And then sabi niya dyan, the Bible is full of stories of people who move beyond their limitations. Ibig sabihin, who move beyond their limitation. Meron silang limitation, pero nag-move sila. Nandiyan po si Moses. Sabi niya, nung gagamitin siya ng Panginoon, tinawag siya ng Panginoon to lead people, to lead Israelites, pero ang lagi niyang sinasabi sa Panginoon, Lord, bakit ako? Meron akong limitasyon. Kapag tinignan mo yung buhay ni Moses, yung pananalita niya hindi ganun kabihasa. Doon nag-aral siya, napakatalino. Kung titignan mo, yung pinag-aralan ni Moses ay hindi siya basta-basta. Nag-aral siya sa Egypt. At that time, sa time nila, Egypt is the first class school. Nandun yung mga magaganda, talagang yung taas ng antas ng pag-aaral is nasa Egypt. Anak pa siya, di ba inampun siya ng anak ng Pero. Ibig sabihin, ganon katindi yung pag-aaral niya. Ibig sabihin, hindi basta-basta si Moses. Pero tignan natin, bakit sabi niya sa Panginoon, Lord, bakit ako? Ba't hindi na lang si kuya ko, siya Aaron? Kasi magaling siyang magsalita. Tandaan natin, magaling magsalita si Aaron, pero merong nakikitang kakaiba si Lord kay Moses. That sometimes, ganon din sa atin. Minsan, tinitignan lang natin yung mga limitasyon natin, pero meron palang nakikitang iba sa iyo, ang Panginoon. May nakikitang greatness sa iyo ang Panginoon, may nakikita sa iyo ang Panginoon na magagawa mo. Hindi lang dun sa nakikita mong limitasyon sa sarili mo, meron ka palang magagawa. But sometimes, nalilimitahan tayo ng ating mga limitations. Sometimes, di ba, nalilimit tayo ng ating mga limitations. Nandiyan si Gideon in Judges chapter 6, verse 11 to 15. Kung pwede nating buksan dyan ate, sabi dyan, he has loser mentality. Bakit? Bakit sa merong talunan na kaisipan? Tingnan natin in Judges chapter 6, verse 11 to 16. Ang kwento, kasi sa Book of Judges, ito na yung pagkatapos nila sa Joshua, nung namatay na si Joshua, wala nang humaliling leader, kagaya nila Moses, tapos si Joshua, and then meron pa sanang next leader, kaso wala na. So ang ginawa ng Panginoon, binigyan niya sila ng judges, ibig sabihin mga namumuno. Judge, na pwedeng kapag may nangyayaring problema sa kanila, ang hahatol, ang judge ang magsasabi, ang judge. So yan yung ginagamit ng Panginoon sa time nila. Pero bakit itong si Gideon nasama siya sa isa sa mga judges ng Panginoon na ginamit niya? Sabi diyan, the angel of the Lord came and sat down under the oak in Orpah that belonged, sabi niya, to Joash the Abiezrite, where his son Gideon was threshing wheat, sabi niyan, wheat in a winepress to keep it from the Midianites. Verse 12, when the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, sabi ng angel sa kanya, sabi niya, the Lord is with you, mighty warriors.
Heto yung nakikita ng Panginoon, inutusan niya yung kanyang anghel. Tapos yung angel ng Panginoon, nung pinuntahan niya itong si Gideon, sabi niya, ang greetings niya, napakaganda. Sabi niya, the Lord is with you. Hindi ba yun magandang bagay? Sabi niya, mismong anghel ng Panginoon nagsabi sa niya that the Lord is with you. Napaka-powerful nun. Na alam mo na nasa sayo ang Panginoon. Then sabi niya, mighty warrior. Pero tignan natin kung anong sagot ni Gideon in next verse. Sabi niya, but sir, hindi niya sinabing, but angel. Diba? Ibig sabihin parang lalaki yung nakita niyang angel. No, sabi niya, but sir, kasi sa time ng Panginoon, sa Old Testament, hindi yung mga angel na may pakpak na nakikita natin ngayon. Nagsisend ang Panginoon minsan ng mga angel sa anyong tao. Kaya tignan natin sa ibang mga Bible, di ba? Talagang magagandang lalaki, matitipuno ang mga anghel. Kasi nung nakita ng mga ibang lugar sa time nila, nakalimutan ko, di ba? Sabi niya, ini-invite nila na, hali kayo, makipagtalik kayo sa amin. Nanggigigil sila sa mga anghel na sinugo ng Panginoon. Ibig sabihin talagang yung mga anghel ng Panginoon, ganon sila. Kaya sabi po nitong si Gideon, but sir, Gideon replied. Sinabi ni Gideon, sabi niya, if the Lord is with us. Parang nag-doubt siya dun sa sinasabi nung angel, sabi niya, the Lord is with you, mighty warrior. Pero ang sabi niya, but baka na, sabi niya, kung talagang nasa sa amin ng Panginoon, why has all this happened to us? Bakit nangyayari ito lahat sa amin? Ano ba yung kalalagayan nila? Nagtatago-tago sila. Kasi yung mga kalaban, yung mga Midianites, talagang paulit-ulit silang kapag meron silang mga pananim para makain, sinisira ng mga Midianites para wala silang makain. Para lumabas sila sa kanilang mga tinataguan, para magpasakop na sa kanila. Ganun ang ginagawa ng mga Midianites. Para wala na silang magawa, makapitan, makain, lalapit na sila sa kanila, susuko na. Tapos kapag nakita nila, habulin nila. Ganun sila. So ang buhay nila, patago-tago, napakahirap, and then itong sina Gideon, pag tinignan natin yung buhay nila, nandun sila talaga sa pinakalis. Lalong-lalo na itong si Gideon. Siya'y anak ng isang, titingnan natin, hindi leader, sila'y nandun sa pinaka-bottom. Nasa list of the list. So sabi diyan, if the Lord is with us, sabi niya, bakit nangyayari ito lahat sa amin? Sabi niya, were all His wonders that our fathers told us about, they said. Nasaan na yung sinasabi, kinukwento ng aming mga forefathers, na mga ninuno namin na una sa amin, na ang Diyos ay matindi, na ang Diyos ay sumasa amin na hindi kami pababayaan, that God can make a way. Kahit wala nang parang nakikitang paraan, nasa saan siya? Nasa saan yung kinukwento nila sa amin? Sabi niya, did not the Lord bring us up out of Egypt? Di ba inalis na kami doon? Pero nasan siya ngayon? Then sabi niya ganun, but now the Lord has abandoned us and put us into the land of Midian. Akala ko ba inalis kami sa Egypt? Di ba sa time ni Joshua, binigay mo na sa amin ang Kanaan? Pero bakit nandito kami ngayon sa lugar ng mga Midianita? Sa ganda ng sinabi ng Panginoon sa kanya, mighty warriors, hindi siya naniwala. Nag-question itong si Gideon. Sabi niya, but sir, kung totoo ang sinasabi mo, bakit nangyayari ito sa amin? That sometimes nangyayari yun sa ating mga sarili. Minsan naku-question natin, Lord, totoo ba? Ba't parang ganon? Ba't parang hindi ko ramdam, hindi nakikita sa akin na ako'y anak mo? Kung totoong ako'y mighty warriors, bakit ganito yung buhay ko? So parang ganon ngayon, itong si Gideon. Pero nung sagot ng angel sa kanya, in next verse, the Lord turned to him and said, sabi niya, no, the Lord. Kanina angel. Tapos ngayon, the Lord na. Yung tinatawag nating theophany. Theo, God, nag-aanyo sa anyong anghel. Sa time nila, parang mukhang tao.
So yan po siya. Sabi niya, the Lord turned to him and said, "Go in the strength you have and save Israel out of Midian's hand. Am I not sending you?" Sa dami ng mga sinasabi nitong si Gideon na negatibo, ang sagot ng Panginoon sa kanya, go. Go in the strength you have. I-save mo yung sinasabi mong problema. Ikaw ang nakakakita ng problema, sabi po ng Panginoon sa kanya, ngayon gamitin mo yung lakas na meron ka para ma-save mo, maalis mo sa sinasabi mong problema ang mga kasamahan mo. Go in the strength. Ibig sabihin, minsan may mga limitasyon tayo, may mga weaknesses tayo, but God sees something in us. May nakikita siya sa atin na kakaiba na meron tayong lakas na taglay na pwedeng gamitin para tayo magtagumpay sa buhay. Sabi niya, go in the strength that you have. Hindi yung nakikita mo lang yung limitasyon mo. Alam niyo po yung problema sa atin? Kaninang umaga habang pinipreach ni Pastor to, sabi ko, isa lang naman talagang problema sa atin eh. Yung ating mindset. Yung ating poor and unhealthy mindset. Kasi dyan nagsisimula lahat. Dyan tayo tinadaya ni Satan. Na kahit meron kang tindi, meron kang potential, merong greatness within you, pero kapag yung mga lies, yung mga pana ni Satan na mga lies, kasinungalingan, minsan tinatamaan tayo, pinapaniwalaan natin yon. Yan ang mahirap. Kaya minsan kahit meron kang matindi, kahit matindi ka, dahil sa mga kasinungalingan ni Satan na pinapilit ng pinapasok sa ating mga kaisipan, ngayon pinapaniwalaan natin yan. Kaya nga po, alam niyo po yung mga Pinoy, even siguro lahat ng mga tao, lahat tayo gustong makaranas ng makaagpas sa buhay. Ibig sabihin yung makaalis tayo sa buhay na saktology. Yung buhay na parang Coke, laging sakto. Hindi ba pwede yung sobra-sobra naman para maging blessing tayo sa iba? Amen? Hindi ba tayo nangangarap ng gano'n? Yung saktology, yung ating kang pera ngeni. Kung nagtatrabaho kayo, sumahod ka pa lang ngayon, tapos ilang araw lang, inaantay mo na ulit yung sahod at natat ka na kasi kulang na. Kung binigyan ka ng pera ngayon, kung meron kang pera, yung laging sakto lang, yung hindi ka man lang makapagbigay sa iba, yung nag-overflow, yung overflowing blessing, para naman mabahaginan mo yung iba. Sino dito nangangarap ng ganon? Kumalakpak ka na malakas? Wala dito na nangangarap na sana hanggang matay ako kaluluko. Nino galing mangarap mga sana makaninin ako mo, may sana na ako rin. Sana hanggang mamatay ako, sana ganito na lang ako, yung hindi na ako yumaman kahit mabuhay na lang ako sa utang, mabuhay na. May nangangarap ba ng ganon? Wala. Pero alam niyo po ba, hindi alam kung saan at papaano mag-uumpisa. This is the good news sa ating lahat. Sasabihin ko kung saan tayo mag-uumpisa. It's all starts here. Lahat nagsisimula sa kaisipan. Sabi ni Chinkitan, kilala niyo si Chinkitan? Yung kapitbahay namin doon, yung sa Siting Mingbale. Chinkitan, siya yung lagi pag nanood kayo sa Facebook, laging lumilito. Famous siyang mga tinatawag nating financial gurus. Ibig sabihin magaling sila pagdating sa larangan ng financial. So nagtuturo sila sa mga ganong mga bagay kasi na eksperto na sila doon at naranasan talaga nila yung mga ganon, ups and downs. Ngayon, nagtatagumpay sila. Alam yung ipon-ipon challenge, siya yung nag-ano doon. So sabi niya ganon, sa financial, gusto natin lahat maranasan yung buhay, financial freedom, lahat tayo. But the problem is, hindi natin alam pa paano mag-umpisa. Sabi niya, ito yung formula.
mindset, dagdagan mo ng action, ang kalalabasan resulta. Mindset, action, result. Ngayon, kung meron kang poor, unhealthy, negative mindset, ang kalalabasan niyan, poor, negative, unhealthy action. Ang kalalabasan niyan, ang magiging resulta niyan, poor, unhealthy result. Nakukuha po ba natin? Pero kung meron kang kaisipang healthy mindset, positive mindset, magdudulot siya ng positive action. At kapag nagkaroon ka ng positive action, yung ginagawa mo maganda, ang kalalabas ng resulta, maganda. So saan lahat daw nag-uumpisa? Sa mindset. Kapag na-overcome mo yung mindset natin, pwede ka na, kasi what you believe, sabi dyan, you will live. What you feed is what you live. Parang ganun siya. Kung anong kinakain mo, kung ano yung belief mo, yung mga kaalaman mo, yun kasi ang ibubuhay mo eh. Kaya kung positibo ang kaisipan mo, yung gagawin mo, positibo din. Kaya ang kalalabasan niya, positibo. Kaya saan nag-umpisa lahat dito? Ay, bisa ako talagang mayayat. Bisa ako talagang mag-diet. Nasa mindset. Ay, ako talaga, masakit talaga mag-diet, makakarano. Gusto kong mag-exercise para pumayat ako. Ay, nakakapagod. Pero kapag na-overcome mo yon, kapag naging healthy yung mindset mo, magiging healthy. Kapag tama yung kaisipan mo, magiging tama yung gagawin mo, yung mga actions mo. Amen po ba doon? Kaya lahat nag-uumpisa dito. Kapag sinabi mo, kapag naisip mo, hindi ko kaya. Kagaya ni Gideon na, ay, mahina po kami. Nasa list kami. Wala kaming sinabi. Bakit mo ako ngayon gagamitin? Parang si Moses, bakit ako? Meron akong mga kahinaan, may mga weaknesses ako. Meron namang iba dyan. Mindset, mentality. Kaya nga po dun sa topic natin, dun sa slides natin, meron itong si Gideon na ganyang loser mentality. Kaya nag-umpisa lahat yan talaga sa kaisipan. Yung wala ka pa mang ginagawa, loser na. Bakit? Kasi nasa kaisipan mo na, talo na ako. Wala na akong magagawa. Hindi na ako pwede dyan. Si David, sabi dyan, he is discouraged by others. Minsan kung hindi man tayo, kaya nga po merong tatlo na sometimes nagiging dahilan kung bakit na-build sa atin yung poor, unhealthy, negative mindset. Merong tatlong bagay. Una, kung paano tayo pinalaki ng ating mga magulang. Pangalawa, yung atmosphere o yung ginagalawan natin. Pangatlo, yung mga experiences natin. Yung tatlong yan, kapag pinagsama-sama mo, nabubuo ka. Ibig sabihin kung paano ka pinalaki ng mga anak, ng mga magulang mo, ganun ka din lalaki. Kaya nga po mag-iingat tayo. Wala ko pa naman anak yan eh. Someday. Kaya mag-iingat tayo, lalong-lalo na kahit kabataan pala tayo, mag-iingat ka sa binibitawan mong salita dahil may kapangyarihan yan. Sabi ng Proverbs na yung salita natin, yung dila natin, merong kapangyarihang bumuhay o pumatay. Kaya mag-iingat ka kapag may mga sinasabi kang mga salita. Kapag may sinasabi ka sa mga bata, huwag tayo magsasalita ng mga kasama yung lalaki. For example, kapag bata ka pa lang, tapos laging sinasabi na, wagyu yan. Wagyu yan. Mabisa akong magdoktor. Anak ka latang pere, tamogyu yan. Tugi na kang bapa mo, mamasada kung doktor na mo. At least, mas makabay tayo, doktor yung minute kay pang doktor. Kaya nabibuild up ngayon, nga, makanita kayo mo pala. Medyo, wagyu, kalulu kayo mo. Kung pwedeng mangharap makanyan, hanggang ako mo kayo, ganun ang nangyayari. Yung environment, napakalaki ng epekto niyan sa atin kung sino tayo ngayon. Yung kapag nandun ka sa environment na ginagalawan mo na puro negatibo,
puro mga poor mindset, puro mga walang mga pangarap, mga walang madadamay ka. Tignan mo yung mga ibang namumuhay sa ibang lugar na kapag yung mga, ayun, kaya yan, tiyan na ako kahit di na ako mag-aral kasi sila din naman nag-aaral. Yung hindi nila pinapahalagan ng edukasyon, hindi nila pinapahalagan yung mga bagay-bagay, madadamay ka. Kaya mag-iingat ka sa mga sinasamahan mo. Amen? Mag-iingat ka sa sinasamahan mo. So, heto po si Gideon, sabi niya, he has loser mentality. Itong si David, diniscourage siya ng iba. Sabi naman kapatid niya, sabi niya, lalabanan ko yung Gulayat na yan. Sabi naman kapatid niya, umuwi ka nga doon yung mga tupa ni Daddy. Pastolin mo. Hanggang doon ka lang. Hanggang doon ka lang sa bukid, nagpapastol ng kambing, ng tupa. Sabi, hindi, lalabanan ko yan. Anong sabi ni King Saul? That every time na itong si Gulayat sumisigaw, yung sigaw pa lang niya na kapag narinig ng yung mga matitipunong mga armies ng Israel nagtatakbuhan. Kapag narinig niya itong 9-footer na sumisigaw na si Gulayat nagtatakbuhan, even itong si King Saul na ginawa agad, kung titigan mo sa yung talagang dapat na swak na kalaban na pwedeng lumaban dito po sa Gulayat na to. Pero maging siya tumatakbo, nagtatago sa kanyang trono, naghahantay ng balita. O ano ng balita? Ayun po, nagtakbuhan na naman kami. Ayun po, nananakot na naman siya. So wala na silang alam magawa. Nalimitahan sila ng kanilang takot. Minsan nalilimitahan tayo ng ating mga takot. Ayaw nating mag-take ng risk. Ayaw nating lumaban kasi takot tayo. Sabi po ni Saul sa kanya, sa 1 Samuel chapter 17 verse 33, heto yung dinidiscourage spirito, sinasabi lagi, itong positibong bata, itong matapang na bata dahil sa kapangyarihan ng Panginoon, pilit siyang dinadown, pilit siyang dinidiscourage ng mga taong nakapalibot sa kanya. Pero ang maganda sa kanya, hindi siya sumuko. Doon sa alam niya, kasi sabi niya, alam niya na inanoint siya na magiging hari. Alam niya na kasama ito sa process para mapangyari yung pangako ng Panginoon sa kanya. Nag-take siya ng risk. And then sabi niya, Saul replied, sabi ng hari sa kanya na si King Saul, you are not able to go out against this Philistine and fight him. Hindi ka able, hindi ka pwede, hindi mo kaya. Sabi diyan, you are only a boy. And he has been a fighting man from his youth. Sabi, hindi mo kaya. You are only a boy. Ang liit mo, ang bata mo lang. Sabi nga sa Tagalog translation, may gatas ka pa sa labi. Tapos ang lalabanan mo, kilabot ng mga mandirigma. Yan ang pagkatagalog ng magandang balita, Bible. Ang lalabanan mo, pinapakita ngayon nitong si Saul na, heto ka, heto siya. May gatas ka pa sa labi. Itong tao to mula pagkabata niyan, lumalaban na. Hindi ko tuloy ma-imagine kung ano kayang itsura nitong si Gulayat. Siguro yung kagaya siya ng mga lumalaban na siguro puno na siya ng mga peklat sa katawan, pekas. Tapos talagang hindi mo alam yung itsura niya kasi panglaban talaga siya. Kaya kapag nakita mo pa lang siya, matatakot ka na. Kapag sumigaw pa siya, kapag hawak pa niya yung spears niya at saka yung espada. Pero itong si David, hindi siya tumili. Sabi niyan, you're only a boy. Tandaan yung kabataan. Sabi ni Paul, huwag mong hayaan na hamakin ka ni numan dahil sa iyong kabataan. Minsan may mga pangarap tayo, may mga gusto tayong gawin, pero lagi nilang sinasabi sa atin, wag you yan. Kainakan mo ngayon. Sometimes tayo mismo dinidiscourage yung sarili dahil sa poor mentality. Sometimes yung ating surroundings, dinidiscourage tayo. But be like David. Tayuan mo kung anong alam mo na destiny sa'yo ng Panginoon. Because God
destined you to become victorious. Hindi ka talunan. May mga ipapadaan sa iyo ang Panginoon para ikaw ay tumibay at tumatag. Ipapadala sa iyo ang Gulayat para ikaw ay makilala. Para ikaw ay makapag-step up dun sa destined ng Panginoon sa iyo. Kaya katatakot. May mga discouragement pero huwag kang matatakot, huwag kang susuko. And then sabi po ni David in verse 34, But David said to Saul, Your servant has been keeping his father's sheep. When a lion or a bear came and carried off a sheep from the flock, verse 35, I went after it, struck it, and rescued the sheep from its mouth. When it turned on me, I seized it by its hair, struck it, and killed it. Ngayon, piniliwanag niya. Sabi niya, isa kong pastol, oo, isa kong pastol, pero meron akong kakayahan na kakaiba na hindi kaya ng mga armies mo. Bata man ako na sinasabi mo, pero yung mga nilalabanan ko, mga bears, mga lions na kinakatakutan ng tao. Pero ako, sabi niya, kinukuha ko yung mga tupa ng aking ama sa bunganga ng mga leon. Tapos pinapatay ko sila. So ngayon itong si King Saul, medyo, parang kaya niya nga. Kaya sabi po ni Saul, go and fight. Meron tayong mga loser mentality, may mga nagdi-discourage sa atin, pero huwag tayong titigil. Sabi kay Thomas Edison, nung nag-aaral pa siya, nung bata siya, sabi sa kanya, bugok pan. Alam mo yung bugok, yung rotten egg, yung ibig sabihin ng bugok na itlog, walang future. Kasi pag bugok na yung itlog, hindi na mapipisa, walang lalabas dyan na sisiw. Ibig sabihin, bulok, walang silbi. Sabi sa kanya ng teacher niya nung nag-aaral siya, kaya hindi siya nakatapos ng pag-aaral. Hanggang elementary lang siya, hindi siya nakapagtapos. Kasi nga, diniscourage siya ng kanyang teacher. Sabi niya, isa kang bugok na itlog. Pero sino si Thomas Edison? Siya yung nakapaglikha ng motorcycle. Ay, hindi. Siya yung nakalikha ng ilaw. Mula sa ilaw nung unang panahon na mga sulo na tinatawag, mula sa apoy, gumawa siya ng ilaw from electricity. Kaya meron tayong ini-enjoy na ilaw ngayon. Sinong nakaisip niyan? Yung bugok na tinawag. Yung nakitaan ng teacher niya na wala kang silbi, wala kang future. Pero nagpursige siya. Si Michael Jordan. Itang siping Mimbalay, Michael Jordan. Anong sabi ng coach sa kanya nung gusto niyang pumasok sa larangan ng basketball? Diniscourage din siya. Sabi ng coach, hindi siya pwede. Pero sino si Michael Jordan sa larangan ng basketball? Ano kaya yung nasabi ng coach na yun nung nakita niyang itong Michael Jordan na kanyang diniscourage, hindi pinapasok sa trial? Ngayon ay isang napakagaling superstar na mga superstar sa basketball. Sometimes may magdi-discourage sa atin, pero huwag tayong susuko dahil mayroon tayong destiny at ibinigay sa atin ng Panginoon. Dapat unstoppable tayo. Amen? So, yun po siya. Yung, sabi diyan, tignan. So, ayan, then, yung 8 spies, alam na natin yung kwento. Yung 8, nakikita na yung sarili nila na para tayo mga tipaklong. Hindi natin kaya. Hindi natin kaya, so, anong sabi nila Joshua and Caleb? Kaya natin yun kasi binigay na yun sa atin ng Panginoon. Sinabi na ng Panginoon na atin yung Kanaan.
atin ng lugar na yun. Ibig sabihin, matatalo natin lahat, mapagtatagumpay na dahil sinabi ng Diyos ay sinabi na. Pero ano yung sabi ng mga 8? Pinagbabato, patayin kasi bakit? Kung ano-anong pinagsasabi nila. Sabi nung 8, hindi natin sila kaya para lang tayong mga tibaklong. Ibig sabihin, nandito lahat ang problema. Anong kaisipan meron sila? Tipaklong. Mentality. Lagi lang nilang nakikita yung stand. Parang si Saul. Anong sabi ni Saul kay David? Hindi mo kayan kasi itong lalabanan mo, napakatindi, napakagaling na mandirigma. Talagang berdugo. Ang nakikita niya lang, yung strength ng kalaban. Nakikita mo lang yung negative. Nakikita mo lang yung strength ng kalaban. Hindi mo tinitignan yung pwede mong magawa. Hindi tinitignan ni Saul kung anong pwede nilang magawa. Ang nakikita nila, yung kayang gawin ng kalaban. Ganon tayo minsan Masyado tayong minsan na napakalakas ng nararamdaman kayong presensya na ng kalaban. Pero yung presensya ng Panginoon, hindi mo nararamdaman. Yung kilos ng Panginoon, hindi mo nararamdaman. Ay, gagawa na naman ng kalaban. Yung gawa ng kalaban, napaka-sensitive mo. Pero yung ginagawa ng Panginoon, kayang gawin ng Panginoon, napaka-insensitive natin minsan. Ay, gagawa yung kalaban. Pero yung gagawa ng Lord, ay ka-sensitive. Nakikita po ba natin yon? Kaya itong si Saul, nakikita niya yung galing. Yung berdugo yan. Pero pinaluhanag ni itong si David yung kanyang sarili. Heto po ako. Pinasa niya yung resume niya. Kung sinasabi niyo pong matindihan, heto po yung resume ko. Nung binasa ni, mga pastol gabi. Pero matindi kaya. Ay, eksperyensado ka. Guwapin O sige, subukan. Subukan tayo. Sige, labanan mo. Istong mete, kala ko pananagutan kaya. Pero istong asambot, meting kang reward. So, pumirma ka Kenny. Si Conso. So, yun ang minsan nangyayari sa atin. Yung mga AC Spice, majority negative, yung dalawa gigil na gigil sa pinapagawa sa kanila ng Panginoon. They have self-degrading mentality. Next hindi natin siguro yan matatapos. Definition ng next na lang. To be limited is to be restricted, resisted, and restrained. Naalala ko, galing kami kahapon sa farm ng organization namin kasi nakabili ng farm. May mga lugar doon na restricted area. Ibig sabihin bawal, hindi ka pwede doon. Minsan, yung ibig sabihin po ng limitations, hanggang dyan ka lang. Restricted area na yan. Hindi ka pwedeng pumunta dyan, hindi ka pwedeng umapak dyan. You are resisted. Ibig sabihin, hindi ka pwede, Kenny. So, yun ang definition ng limitations. Hindi ka pwede dyan, hanggang dito ka lang, kinakahon ka, yan lang magagawa mo. So, yun pang ibig sabihin. A limit is something that does not allow you to maximize your potential. Ito yung magandang pagkakahulugan ng limitation. Minsan binabox tayo ng limitation para hindi natin ma-maximize, magamit ng maayos, ng maganda yung potential na ginawa, na binigay sa atin ng Panginoon. Because every one of us, meron tayong potential na binigay ang Panginoon. At hindi natin minsan na ma-maximize yun, nagagamit ng maayos dahil hindi nitignan natin yung ating mga limitasyon. Pero meron naman palang magagawa. Alam ng kaharian ng Israel, wala nang kaya. Wala nang pwedeng lumaban dito sa Goliath na to. Wala na, talo na tayo. Hindi man lang nila sinubukan, tinignan yung mga nasa list. Sila yung mga eksperyensadong mga tao na lumaki doon po sa bukid, sa bundok, na talagang lumalaban sa mga bear. And then baka pwedeng ilaban dito. Nakatingin lang sila doon sa mga nakadamit na maayos, mga matitipunong mga armies. Hindi nila alam na pwede palang lumaban at may magagawa. Yung mga ordinaryong tao pwedeng makagawa ng extraordinaryo dahil sa Diyos nila ay extraordinaryo. Just like me and you. Mga yung tao, pero kapag sinamahan ka ng Panginoon, you can do extraordinary. Sino nga ba yung
Goliath yan, tapos David to. Sino nga bang makakaisip na mapapatumba niya yon? Sabi ni Goliath, pumunta ka dito para labanan ako. Halika nga para may almusal ako. Para ka lang tuta. Sabi ni David, itong si Goliath may dala-dala, siyempre may panlaban siya. Itong si David wala man siyang kalasag. Kasi pinasuot yung kalasag sa kanya nitong King Saul, boy lang siya, hindi ka siya, mabigat, di siya makatakbo. Then anong sabi ni David, pumunta ka dito para labanan ako sa iyong lakas, sa spear na meron ka, sa sibat na meron ka, sa espada na meron ka, sa kalasag na meron ka, pero pumunta ako dito para labanan ka sa pangalan ng Panginoon kong Diyos na buhay. Hindi talaga natin kaya yung mga bagay dahil meron tayong limitasyon. Sa mga bagay na mga imposible, hindi natin kaya. Pero kapag pinanghawakan mo at lumaban ka, nanindigan ka para sa destiny sa'yo ng Panginoon, mapapasa kamay mo yung mga bagay na gustong ibigay sa'yo ng Panginoon. Huwag tayong titingin lang sa ating mga limitations. Unleash the Lord-given potential in your life. Meron. Sabihin mo sa katibo, meron. Kaya mo sabihan kako, kaya kasiping mo ako ka pa makalawin. Meron kang potensyal. Ang kailangan mo lang gawin, i-unleash mo. Gamitin mo. Ilabas mo. Meron ka. Kaya nga po, go beyond. Ibig sabihin, meron ka pang pwedeng magawa. Go beyond your limitations. Meron kang limitasyon, pwede mong lampasan yan para meron kang magawang bagay na matindi. Kasi nalilimitahan tayo ng ating mga limitations. Pero kapag kasama mo ang Panginoon, anumang limitations yan, pwede mong magawa. Maglilift itong taong to. Kapag tinignan mo yung picture na to, tatalon yan sa kabilang dako. Merong dalawang bundok, merong pagitan. Ang tawag doon sa pagitan, in between. Yun yung mga limitations natin. Yung kabila, yun yung go beyond. Ibig sabihin, lampasan mo, tumalon ka, kaya mo yan. Huwag kang titingin sa mga limitation mo. Amen? So, ayun po siya, sabi niya, unleash the Lord-given potential in your life. I-unleash mo. Kasi meron. Binigay sa atin ang Panginoon. Kapag tandaan natin, when God puts a comma, don't put a period. But if God put a period, dun ka lang titigil. Don't put a comma. Kapag ang Panginoon, ang binigay niya sa ay comma lang, tama ba, comma? Huwag mong pipiryodan, tutuldukan yung sarili mo. Kasi kapag tinuldukan mo na, ibig sabihin tapos na. Pero kapag comma lang, ibig sabihin may next chapter, mayroong continuation. Bumagsak ka man ngayon, parang hindi mo alam gagawin mo, na nag-fail ka, pero ang ilagay sa'yo ng Panginoon, it's only a comma. Kaya ibig sabihin, meron ka pang next chapter, meron ka pang magagawa. Pero kapag sinabi ng Panginoon, heto, period. Minsan kasi binabaliktad natin kapag sinabi ng Panginoon, stop, hanggang dyan ka lang. Hindi pwede yan. May sasagutan. May paglolon yan. Kamagobrak yan. Hallelujah, baka naman. Binigyan na ng Panginoon ng tuldok, binigyan na ng Lord ng period, pilit mo pa rin titinan megit ang lalam. Binigyan na nga ng Lord ng period, pero ikaw, Lord, baka pwede naman. Sali siya yarin ini Lord. Ala namang imposible kaya ka, Lord. Ito kikikiyang church. Pangako kaya ka, Lord, simbahin. Pangako ko. Inagyan na nga lang Panginoon ng period. Kinoma mo pa. Anong nangyari tuloy sa'yo? Nakomatose ka. May pukpuk ka. May backslide ka, may comatose kang ini. Kaya ang nangyayari, wala ka sa church.
Kapag binigyan ng Panginoon ng coma, tumuloy ka. Pero kapag ang Panginoon binigyan ka na yan ng period, stop, pwede ka na dyan. Doon lang tayo titigil. Pero kapag alam mo na ang Diyos, malinaw sa'yo na meron kang pangarap, at alam mo na sasamahan ka ng Panginoon dyan, huwag mong tutuldukan yung buhay mo. Meron ka pang magagawa, sasamahan ka ng Panginoon. Magagawa mo yan, mapapasayo yan. Amen? Magtatagumpay ka sa buhay mo. Huwag mo lang tignan yung mga limitasyon mo. Of course, pwede natin minsan i-identify yung ating mga limitations. I-identify yung ating mga weaknesses para i-offer sa Panginoon. Pero huwag kang titingin doon, huwag kang mapapatigil na mga weaknesses, na mga limitations mo. Ibig sabihin, kapag nakita mo, mahina ako dito, Lord. Lord, ibig sabihin, samahan mo ako sa bandang dito ng buhay ko. Amen? Next, sabi ng isang quotation, anonymous, moving beyond your limitation is by living where you are and going to where God desires you to be, stepping outside the box that limits you, rising to the challenge of becoming the person God sees you to be. Sabi ng isang quotation, yung sasamahan ka ng gusto ng Panginoon, sabi niya, stepping out dun sa, kung nasa ang box ka man ngayon, stepping out, and then sabi at pumunta ka, ibuhay mo yung buhay na, na pinangako sa'yo ng Panginoon, na meron ka dapat na nakikita ng Panginoon kasi gusto ng Panginoon, heto ka. Amen? Huwag nating ibuhay yung mga limitasyon natin. Ibigay natin yan sa Panginoon. Maganda pa tong quotation na to. Kung maganda yan, kung malakpak tayo ng malakas. Sabi, moving beyond our limitations is by living where we are and going to where God desires you to be, stepping outside the box that limits you. Minsan kasi, ako nag-Diyos, makabox. Kasi nabubuhay ka dun sa box. Wala kang ibang nakikita. Ako nag-Diyos talaga hanggang dito na lang ako. Wala na akong magagawa. Kahit ano pang pangarap ko, wala na. Ang sabi ng Panginoon, lumabas ka kasi dyan. Sabi ni Abraham, Lord, wala na akong magawa. Wala naman akong anak. Wala naman akong wala naman. Sabi ng Panginoon, lumabas ka kasi. Nung paglabas niya, sa kanyang kubol, sa kanyang tahan, sabi ng Panginoon, nakikita mo ba yung mga bituin na yan? Nakikita mo ba yung buhangin dyan sa tabi ng dagat? Sabi niya, ganyan karami ang magiging mga anak mo. Kasi pag nandun lang tayo sa lugar na punong-puno ng negatibo, wala na akong pangarap, batuhan na kami, sabi ng Abraham, hindi na din naman kami magkakaanak, wala nang ganito na lang kami, paano kami tatawaging bayan kung baog na yung asawa ko. Mga negatibo yung nakikita, kaya nilabas siya, sabi ng Panginoon, lumabas ka kasi. Nung lumabas siya, meron nga naman siyang nakita. Ganon din tayo minsan, kasi nakakulong lang tayo sa lugar na, hindi ko na kaya, ako nagyo, kaluluge mo, wala na kayo managawa, makaninige mo, nakudagol, kasi din lahi kaming makalati, lahi kaming pansot, lahi kaming makanini, pero may magagawa ka pa naman pala. Kahit ano ka pa man, you are unique sa harapan ng Panginoon at gagamitin ka ng Panginoon kung sino ka. Unique. Ikaw ay unique sa harapan ng Panginoon. Tingin man ng iba sa'yo, wala kang pag-asa. Iba ang tingin ng Panginoon sa'yo. Kaya tignan mo yung sarili mo kung paano ka tinitignan ng Panginoon. Huwag mong titignan yung sarili mo kung anong tingin ng iba sa'yo at kung anong tingin mo sa sarili mo, tignan mo kung anong tingin sa'yo ng Panginoon. Ang tingin sa'yo ng anak ko yan, a mighty warrior. And then sabi niya, anak ko yan, a mighty warrior, I am with you. Yun ang tignan natin sa ating mga hindi yung, wapin, Lord, born again ko, pero siguro talaga maanininam. Ganito na siguro buhay ko. Mangarap ka. At dun sa pangarap mo, yun ang ibibless ng Panginoon. Kaya nga po, ibibless ng Panginoon yung ginagawa ng ating mga. Kaya nga binigyan tayo ng mga kamay ng Panginoon para kung ano yung gagawin mo dyan, yun ang ibibless ng Panginoon. Hindi pwede na sige Lord, gumawa ka muna, tapos dun kikilis yung kamay ko. We live by faith, not by sight. Kasi kapag ganun ang ginawa ng Panginoon,
hindi na tayo mabubuhay sa pananampalataya. Kaya nga, maniniwala ka, Lord, gagawin ko to. Basta gagawin ko to kasi sinabi mo, and then ang Lord, ibibless niya yon. Hindi pwedeng, Lord, sige, gawin mo, Lord. Sige, Lord, go, Lord, go, Jesus. Go, Jesus, kaya mo yan. Kaya mo yan. Sabi ni Salmer lagi sa akin, pag may ginagawa, go, Daddy, kaya mo yan. Parang ganun ba tayo kay Lord? Lord, kaya mo yan. Kaya mo yan. Baka sa pingilan na kapang, Lord, ika naman. Mete na akong akin, krusya ako pagin. Bisa ka palit ka te. Ikang matay kang krusya akong gawakin. Ibig sabihin kapag sinabi ng Panginoon gawin mo. At ibibless ng Panginoon yung ginagawa ng mga kamay mo. Hindi pwedeng mauna ang Panginoon tapos sa kakakikilos. So dito lahat may pangarap. Sino dito yung pangarap mo maging blessing ka sa iba? Yung ibig sabihin, pag naging blessing ka sa iba, sobra-sobra yung pagpapala mo kaya pinipigay mo sa iba. Alitang, Lord, sana may kwalta ako ba na akong ngayon magkasakit? Sana may tinang kumanin ba na akong ngayon magkasakit? Huwag ganun yung prayer natin. Ang prayer natin, Panginoon, gawin mo akong pagpapala sa marami. Actually, kahit hindi nga, kahit nga kulang yung sa atin, pwede tayo maging blessing sa iba. Pero meron pa tayong mas magagawa kapag overflowing yung blessing ng Panginoon sa iyo. Yung pagdating ng araw, tawagin natin, yung kapag nakita ka, talagang mapapawaw ang mga nakakita. Yung dating minamaliit, sinasabing, ay, wala na pag-asa yan. Ay, mayayat yan. O ngeni, masyaksi ka pa kayo. Ha! Lagi lang sasabihin, katalik mo sigurong mga makapilang kang kaldero, nakalyanda ka pa eh. Pero ngeni, potang dumalan ka kaya nga, Baguio na pala nga. Kasi nandito lang yan. Pero kapag na-overcome mo yun, kaya mo pala. Amen? Kita potang binabaka kayang sakyan, ay, kaya pala ito ya. I-engineer kaya pala, ay, i-architect kaya pala, ay, i-doc kaya pala, ay, imam kaya pala ito. Yung mga ganun ba yung tawag sa inyo? Amen? Ay, i-share ka. Ay, ito palang manager kang IWS na, oh. Itang IT. Diba? Tinawari ta, ay, kapayat na naman, nangagawa na yan. Nga, ay, sabi ni Tabet, uy, may pangan na yan, manager, yung IT kang IWS. Yung sweldo na yan, 60,000 naman. Diyang mapayat siya, mapogi na yaman. Tsaka yung pangan niya na yung girlfriend na yan, malaguyang ara. At yung girlfriend na yan, masanting na obra mo rin girlfriend na yan. At potang, actually, masanting na plano rin kang biyede. Yung mga ganun ba? Diba, sis? Kasi kung ano yung sinasabi ng iba sa atin, huwag nating paniwalaan. Paniwalaan natin yung sinasabi ng Panginoon. Magtatapos na tayo. Yung response natin minsan, nadi-discourage tayo. Sabi diyan, they throw up their hands and quit. Kapag nakita natin yung limitasyon natin, minsan ito yung nangyayari. Sumusuko na lang tayo, sumusurrender. Ayaw ko na. Pwede na ako niyan. Nasanay naman na ako. Sabi yan, some compare themselves, always looking at their limitation. Lagi natin kino-compare yung sarili natin. Buti pa siya, nakapag-aral, buti pa siya, sexy na, bumaya pa yan, malagoy, matilo siya, rong matangkad, yawya ko na nung future ko. Tandaan mo, may mga sikat na mga artista na hindi naman kagandahan. Yawya ko kasi na akong kargularong, uy, nanano niya mo'y Alan Kay. Sinikat ka dahil Ken. Malay mo pala, pinbigyan ng Lord kaya kayan para sumikat ka. Amen. Ay, pandak ko mo kasi malating, nanano niya ay mahal. Mahal nga, sinikat siya, ikaw pa na mahal ng Panginoon. Di ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Then some isolate themselves and withdraw from others. Ang ginagawa ng iba kapag nakikita nila na yung hindi ko kaya gano'n, ang ginagawa nila, ina-isolate na yung sarili. Ay, ako pwedeng makyabya ka rin. Kasi kaya na rin, mga galing lang. Atin lang pera, makwaltala. Yung susulod na laging trendy.
Yung suot nila laging magaganda, bagong sapatos. Kaya hindi ako pwedeng makisama. So dito na lang ako sa sulok. Ang ginagawa mo ngayon kapag nakikita mo yung limitasyon mo at kapag kino-compare mo yung sarili mo sa iba, ina-isolate mo yung sarili mo, inihiwalay mo. Hanggang sa dumating ang panahon na makikita mo lang sarili mo, wala kang nakasama, nabuhay ka sa box, hindi ka nakalabas dyan, hindi mo nabuhay yung limitasyon mo. Alam nyo ba kung ano saan ang pinakamatabang lupa dito sa mundo? Alam nyo ba? Ang pinakamataba, masustansyang lupa sa balat ng lupa, yung mga sementeryo. Kasi sa sementeryo, ang daming mga potensyal na tao, may potensyal na tao matatalino, na hanggang namatay sila, hindi nila nagamit yung galing nila na ibaon sa lupa. Ang daming mga greatness, potential, talino, talent, na naibaon lang sa lupa na hindi nagamit. Kaya ang nakinabang, kapatid, heto ngayon ang challenge sa atin. I-unleash mo yung potential na binigay sa iyo ng Panginoon. Heto tayo ngayon dahil heto yung ginawa natin kahapon. Pero meron ka pang pagkakataon na ayusin yung ngayon para maging maganda yung bukas mo. It's not too late. Heto tayo ngayon, hindi natin kasalanan na isinilang tayo sa mga may hirap na pamilya. Hindi natin pwedeng sabihin sa mga magulang natin, kasi may panganak ko pa kayang pamilya ngayon. Karang pamilyang mga regularong, karang pamilyang pandak, karang pamilyang kalulu, karang pamilyang balamo. Hindi nila kasalanan yon. Pero kasalanan mo na kapag namatay ka dito sa lupa na hindi mo nagamit yung potensyal na meron ka. Kasalanan mo na kapag namatay ka pang dukha, mahirap. Of course, meron talagang ganyan, pero naniniwala ako sa sinasabi ng Psalm na sa mga anak ng Diyos, walang hampas lupa. Hindi ka naging anak ng Panginoon para maging hampas lupa lang. Ikaw ay naging anak ng Panginoon para ma-enjoy yung mga kung ano, yung nasa kamay ng Panginoon. Meron bang something na nagiging nag-hamper? Tao, limitasyon, mga negative thoughts na meron tayo kaya hindi tayo maka-agpang sa ating mga buhay. Mga pinagsasabi sa'yo na hanggang ngayon nakatanim sa isip mo na nagiging na hindi ka makaprocess ngayon para ma-speed up yung ma-realize yung ating mga dreams. Hindi natin makuha kung nagsasabi nila. Then yung mga nasa isip natin, hanggang ngayon, hindi ka makaalis sa box dahil sa mga yon. This is the right moment na isurrender mo sa Panginoon. Ayusin mo yung ngayon mo para yung darating na bukas magiging maganda. I-challenge yung ngayong gabi na tumayo ka sa kinalalagyan mo. Tayo tayong lahat. Alam mo yung isang bagay, kaya nga po kailangan meron kang healthy, punong-puno ng God's Word yung kaisipan. Para yung maging action mo maging maganda. Para yung resulta maganda. Pero kapag hanggang ngayon, binubuhay mo, nabubuhay ka doon sa mentalidad na meron ka, na kaya hindi nagbabago yung buhay natin. Alam mo, unang-una mo dapat gawin, dapat malinaw sa'yo kung anong pangarap mo. Sino na dito yung may malinaw na pangarap? Ako gusto ko, heto yung nakikita ko sa buhay ko. Itaas mo yung kamay mo. Kung wala ka pang malinaw na pangarap, mamaya ipagpapray ka namin. Sige, pwede mo itaas mo yung kamay mo. Sino dito yung malinaw sa'yo na sinabi ng Panginoon, heto ka anak. Kasi unang-una dapat maging malinaw muna sa'yo kasi yan ang tangible direction mo. Yan yung magre-remind sa atin minsan ng ating mga whys sa buhay. Yung, bakit ko nga ba ginagawa to? Bakit ko nga ba? Yan kasi. Kasi meron ka palang pangarap.
Bakit si David nagpumilit siyang labanan niya to? Kasi alam niya na mapapasa kanya yung trono. Kaya ito'y kasama sa process sa buhay niya. Ngayon, kung hindi malinaw sa'yo, talagang wala kang pupuntahan. Kasi hindi mo alam yung direction mo. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Pero kapag malinaw na malinaw sa'yo, malinaw pa sa sinag ng araw kung ano yung pangarap mo, alam mo yung direction na pupuntahan mo, at yung direction na yon, sasamahan ka ng Panginoon para marating mo yung pangarap mo. Kung malinaw sa'yo yan, and then merong nag-hamper, merong something na, Lord, nalilimitahan ako dahil sa mga limitations ko, dahil sa mga discouragement ng iba, dahil sa kaisipan na meron ako ngayon, isurrender natin sa Panginoon. By faith, ito ginawa natin to sa ACC, hindi ko alam kung naranasan lahat. By faith, ang gagawin natin ngayon, iiwan mo na yung mga limitations na meron ka ngayon, isusurrender mo sa Panginoon. Lord, heto po yung nakikita kong mga weaknesses ko, kahinaan ko, yung mga limitations ko. Heto siya. Nag-hamper, nagiging hindrance, para maabot ko yung pangarap ko, para maabot ko yung bagay na gusto mong maging ako. By faith, youth, kabataan, lahat tayong nandito ngayon. By faith, iwanan mo yung mga yan, isurrender mo sa Panginoon. Let us go beyond our limitations. Ngayong gabi, gusto ko manalangin ka sa Panginoon. Isurrender mo yung mga yan, Lord, heto, yung nagiging dahilan. And then kapag ready ka na, by faith, mag-step forward ka. Sinasabi mo na, Panginoon, iniiwan ko, pinagkakatiwala ko sa iyong mga bagay na to. At kapag nag-step up ka, by faith, nakikita mo yung sarili mo na nandun ka na, dun sa pangarap mo. Malinaw po ba sa atin? Iwanan natin ang mga limitations, weaknesses, negative thoughts, mga discouragement na narinig natin na pilit na nag-hamper sa atin, pilit na nagiging hadlang para marating natin yung mga pangarap ng Panginoon. Ngayong gabi, iwanan mo yan sa paanan, sa kamay ng Panginoon, and then talunin mo, lumundag ka, go beyond your dreams. Sige po, manalangin tayo, iwan natin sa Panginoon, isurrender natin sa Panginoon. At kapag ready ka na, puntahan mo by faith yung pangarap na gusto sa'yo ng Panginoon. Step up in faith. Go beyond your limitations. Go. Sabi diyan, tumalon ka, puntahan mo. Go out, step on the box na nalilimitahan ka, and live the life that the Lord ay nakikita at ibinigay niya sa'yo. Hallelujah. I'm no longer, Lord, a slave fear, because I am a child of God. Let's desire and let's decide to move forward, to move beyond. Mag-step forward ka for your future, for your dreams, and para sa dreams, destiny ng Panginoon sa buhay mo. God destined you in that place. God destined you sa lugar na yan. God destined you sa taong yan. God destined you sa position na yan. And God destined you sa pangalan na yan. God destined you para sa lugar na yan, sa bahay na yan, sa bagay na yan. God destined you to be a victorious. God destined you to become, hindi para maging talunan, but God destined you to be a warrior, a mighty warrior. God destined you to be a conqueror, a mighty and more than a conqueror. Ngayon, isa pang hakbang, sabay-sabay tayo na sinasabi nating, Lord, nandito na ako ngayon. Ang next na hakbang ko, hakbang ng pasasalamat at tanda ng katagumpayan. Amen? Are you ready?
Kung nakahakbang ka na kanina na iniwanan mo sa paanan sa kamay ng Panginoon, yung mga limitations mo, yung mga ano, and then naghakbang ka, Lord, nandito na ako ngayon sa pangarap ko, doon sa gusto mo makita. Ngayon, mag-next step tayo. Sinasabi natin na ang next step na ito ay step ng tagumpay. Ibig sabihin, sinamahan mo ko, sasamahan mo pa ako muli. Are you ready to step up? Are you ready to go beyond? By faith. At the count of 3, sabay-sabay tayo, then papalakpakan natin ng matindi ang Panginoon. Let's be ready. Hallelujah. 3. Hallelujah. And 2. Hallelujah. Let's step in faith. And 1, palakpakan natin ang Panginoon. This is a sign of victory. A sign na sinasamahan mo kami. Sign na hindi mo kami iiwan. The sign that we are the sons of God, Panginoon. Halika, sige, malakas na palakpak sa ating Panginoon. By faith, Lord. By faith, Panginoon. Jesus. Bago tayo matapos, ito kaninang umaga, kinuwento ko na to sa mga bago nag-closing prayer. May kasamahan akong nagbi-breed ng aso. Pastor din siya, si Pastor Rick. Kinukwento niya sa akin, sabi niya, alam mo, sabi niya, gawin mo na din to kasi malaki yung kitaan dito. Mag-breed ka ng mga aso. Pero lagi niyang paalala sa akin, heto kasi yan, para maging maganda yung flow ng ng business na yan. Kailangan kunin mong mga aso kasi ganito yung mga kulay ngayon yung magaganda, yung mga mabenta. At para maging mahal yan, kailangan merong papel. Huwag kang bibili ng mga walang papel na mga aso. Tapos tignan mo kung sino yung breeder. Ibig sabihin kung kanino nang galing yung bibilhin mo kasi tinitignan ng mga bumibili yan. And then kasi tinitignan nila yung bloodline ng aso. Kasi ang laki ng nagmamatter yung bloodline ng aso para bilhin siya sa mataas na value. Naisip ko lang kaninang umaga, kinonect ko yun, tama ba? Kasi titignan ng mga bibili kung sino yung tatay ng aso na bibilhin. Kasi kapag yung tatay na bibilhin na aso, matindi yung breed, maganda yung breed, tapos yung breeder maganda, bibilhin ka agad yung aso sa mataas na value. Kasi yung value ng aso na yan, hindi dahil sa aso siya, yung value nasa bloodline. Ganon din sa atin mga kapatid. Anak ka ng Diyos, yung bloodline mo kakaiba. Yung dumadaloy na dugo sa'yo, dugo ng yung ama mo, hindi lang yung ama mo na nasa lupa. Sino ba yung ama natin? Sino yung ama natin? Ang Diyos, ibig sabihin ganun kataas yung value mo. Kung yung iba hindi nakikita yon, tignan mo yung sarili mo. Hindi naman tinitingnan bilang aso. But yung gusto kong sabihin dito, yung bloodline, yung dugong dumadaloy na nanalaytay sa'yo. Dahil ang ama mo ay unlimited God, you can do more. Yung value mo, kakaiba. Amen? Matindi yung bloodline mo. Yung tatay natin, nasa langit yung tatay natin. Siya yung may-ari ng lahat. Yung tatay natin, yung breeder natin, matindi. Kaya kung ano man yung mga limitations na naglilimit sa atin, in the name of the mighty name of Jesus, lahat yan, wala na. Kasi I am no longer a slave of fear because I am a child of God. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Minsan pa, thank you for your reminder na sa aming mga limitations, sabi mo kasi yung Bible that in our weaknesses, you are strong. In our weaknesses, sa mga limitasyon na meron kami ngayon, pwede naming makita yung pagkilos mo. Salamat, Lord, sa pangarap na pinapakita mo sa amin, napakalinaw. At salamat dahil mapapasa amin yun at sasamahan mo kami. We give you all the glory, all the praises. In Jesus' name, amen.